Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay ngang Ikaw ay tapat at dakila. At ngayon kami po ay nasa unang anibersaryo ng pagdiriwang namin ng iyong katapatan. Minsan pa, Panginoon, hayaan niyo po na ipagpasalamat namin ang isang buong taon na kami po ay inyong sinamahan, iningatan at tinuruan. At hayaan niyo po na sa hapong ito, Panginoon, kami po ay makapagbalik ng may pagpupuri at pasasalamat sa lahat po ng mabubuting bagay, pati na rin mga pagsubok na humubog sa aming pananampalataya. Hayaan niyo po na kami ay magbalik tanaw sa lahat po ng aming mga pinagdaanan at kung paano naming napatunayan ganun kakabuti at katapat sa aming mga buhay. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaaliyahan na ito po ay buksan sa aklat ng mga awit. Let's take our reading to the book of Psalm, chapter 145, verse 13. Your rule is eternal, and you are king forever. The Lord is faithful to His promises. He is merciful in all His acts. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang Kanyang ginawa, kahit ano, ito ay mabuting lahat. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang pagkakabasa po ng Kanyang mga salita. Praise the Lord! At bago po kayo magsiupo, pakibati muna ang inyong mga katabi ng may mga ngitig sa labi. Sabihin niyo, kapatid, happy anniversary sa atin. Mabuti ang Diyos sa iyo. Ano ang sagot niya? Amen. Kayo po ay magsiupo, mga kapatid. At ako po, kahit ako ay hindi rin makapaniwala or naa-amaze din, mga kapatid, sa ginagawa ng Diyos, lalo na po sa lugar na ito ng Sitio Panghulo, mga kapatid. Kasi kung alam nyo lamang po kung paano kami nagsimula noon, ito ay ginaganap lamang po doon po sa bahay ni Sister Emmy, doon sa kanyang munting patahian. At tayo ngayon ay nasa isang covered court, mga kapatid. Amen? Talagang nakamamangha ang pagkilos ng Diyos. So kapag sinabi pong church anniversary, mga kapatid, at magdiriwang na tayo ngayon ng unang anibersaryo sa lugar na ito, hindi lang po ito tungkol sa pagbibilang ng taon. Sa mga gawain po, kapag may mga anniversary, kung ilang taon, minsan ang MC, pinapatalo nila yung mga tao. Kunyari, naka 30 years na, kaya minsan sumasakit yung tuhod kakatalon, mga kapatid. Pero kanina, parang nakakabitin, isa lang. Pero ibig sabihin kasi, masusundan pa ng maraming taon, mga kapatid. So, church anniversaries are not merely about counting years. It talks about counting testimonies. Kasi po, sa isang buong taon na nakalipas, ay marami pong mga himala na ginawa ang Diyos sa buhay ng mga taong nakapakinig ng Kanyang salita. So we are not just celebrating how long we have last, mga kapatid,
but how faithful God has been through every season of our journey. Sabi nga po ng Lamentation 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning, great is thy faithfulness. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, hindi tayo pinabayaan, sapagkat ang kanyang kahabagan ay hindi nauubos, tapat ang kanyang kadakilaan, o dakila ang kanyang katapatan, mga kapatid. So kung titingnan po natin from humble beginnings, kung paano po nagsimula, mga kapatid, at kung nasaan tayo ngayon, isang katotohanan lamang po ang naihahayag, that God has been faithful through the years. Sa isang buong taon na yon, ay pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa atin. Amen? Ang mensahe po ng ating pamagat po ng ating mensahe sa hapon ito, God's faithfulness through the years. Pakiulit nga po, God's faithfulness. Parang di pa kayo nagmerienda. God's faithfulness through the years. So bakit po natin masasabi that God is faithful through the years? First of all, because God was faithful in our beginning. Sa pasimula pa lamang, ay nandoon na po ang katapatan ng Diyos sa atin. Sabi nga po ng Psalm 90 verse 1, Lord, you have been our dwelling place throughout all generation. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako naming lahat sa salit-saling lahi. So bawat gawain po na nagpapasimula, mga kapatid, sa umpisa, hindi naman po talaga marami, lalo na po yung mga tinatawag na NPG. Kasi ito pong gawain na ito ay nagpasimula bilang NPG or Neighborhood Prayer Group. Gawain ng Diyos o sa isang samahan na ginaganap sa mga bahay-bahay, mga kapatid. So, few members, yung iba nga po, mga family members lang, limited resources, simple gatherings, kasi po nung nagpapasimula tayo, wala naman tayong complete setup ng banda eh. Wala tayong malalakas na speaker. Tayo-tayo lang noon, minsan a cappella, o kaya minsan ako rin yung nagigitara, mga kapatid. Pero kahit sa mga simpleng pasimula, doon po natin makikita yung katapatan ng Diyos. Kasi po, bakit? Sa paglipas ng panahon, nakita natin kung paano tayo nag-improve at dumami. Amen? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa kung paano pong nag-i-specialize ang Diyos sa mga maliliit na pasimula. For example po, ang Israel ay nagmula sa isang tao na ang tanging tangan-tangan ay ang pangako ng Diyos na kung siya ay magiging tapat, pararamihin ang kanyang saling lahi na kasing dami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dagat. Walang iba kundi si Abraham. Amen? Alam niyo po, si Abraham, matanda na, old na, baog pa. Si Sarah, yung kanyang asawa. Pero, natupad ang pangako ng Diyos sa kanilang mag-asawa dahil tapat ang Diyos na nagbigay ng pangako. Amen? Isa pa po, He formed Israel from a single family. Alam niyo po ba na ang pamilya ni Jacob, ito po ay apo na ni Abraham. So, from Abraham, naging anak niya si Isaac, and from Isaac, naging anak niya si Jacob. Si Jacob po at ang kanyang buong sambahayan ay napadpad po sa Egypt. Nanirahan sila sa Goshen at habang sila ay nandoon, dumami ng dumami ang kanyang pamilya, lumaki ang kanyang pamilya at yung 12 anak niyang lalaki na naging 12 tribes of Israel, naging sobrang dami na halos i-overpopulate nila ang buong Egypt to the point na na-threaten sa kanila yung Paraon. Ganun na sila karami. From small family
halos sakupin na nila ang isang buong bansa, mga kapatid. Amen? So he built the early church from ordinary fishermen. Yung mga hinirang ng Panginoon, na mga naging father of faith natin ngayon, yung 12 apostol, mga nagsimulang maliliit sa tingin ng ibang tao dahil karamihan dito ay mga mangingisda. Amen? Sino bang mag-aakala na yung isang mananahi, isang nagtitinda, ay hihirangin ng Diyos para kanyang maging lingkod sa lugar na ito? Amen? Kaya huwag niyong liitan ang tingin sa inyong sarili. Kasi malaki ang pagtingin sa atin ng Diyos. Amen po, mga kapatid? So, maaari na ang gawain na ito ay nagpasimula sa maliit. Pero, from day one, pinatunayan na ng Diyos na hindi niya tayo iniwan. Palagi niya tayong sinasamahan. Amen po? Zechariah chapter 4 verse 10, do not despise this small beginning. Sino ang nagsihamak sa araw ng maliit na bagay? Sabi po ng Diyos, sabi ni Prophet Zechariah, huwag niyong tignan, huwag niyong hamakin ang mga maliliit na pasimula na ginamit ng Diyos. Amen, mga kapatid? So, ang nag-sustain sa atin, mga kapatid, hindi pera, hindi yung program, hindi yung pattern kung paano mag-NPG. Although importante ang mga yun, but what really sustain us is the very presence of the Lord. Kasi kahit anong sipag ni Brother Mark, kahit anong pagtsatsaga ko, mga kapatid, kung wala po ang presence ng Lord, hindi magtatagumpay ang isang gawain. Amen? So bakit po natin masasabi that God is faithful through the years? Because God is faithful through our challenges. Sabi po ng Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Tumawid ka man sa tubig, ikaw ay aking sasamahan. Amen? Ang taon na lumilipas ay hindi palaging madali. At kahit po ako, mga kapatid, yung nakalipas na taon na 2025, ang dami kong naranasang pagsubok. Nagkasakit ang aking mga magulang, na-confine sila. Nagkasakit ang 2 kong anak, pabalik-balik sa ospital. Nahulog ang aking bunso sa hagdan mula 10 baitang, 10 months old pa lang siya. After noon, nasumugan naman kami, mga kapatid. Napakaraming mga challenges. Napakaraming moments na pwedeng ako ay ma-discourage at tumigil na. Napakaraming seasons of struggle. Dumaraan yung mga panahon na parang gusto ko nang umayaw, give up, mga kapatid, dahil ako ay sobrang napapagod. At ang aking pananampalataya ay talagang natetest, nasusubok, mga kapatid. Ngunit, sa kabila ng aking mga pinagdaanan, napatunayan kong hindi kami pinabayaan ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, nandito tayo ngayon, nakatayo tayo ngayon, at ang gawain nito ay nagsa-celebrate ng unang anibersaryo, not because we are strong, but because God is faithful. Sabihin mo sa iyong katabi, nandyan ka ngayon, hindi dahil malakas ka, kundi dahil faithful ang Diyos sa iyo. Amen? Totoo naman po yun eh. Marami tayong mga kakilala, mga mahal sa buhay, kaibigan, na hindi na umabot ng 2026. Pero ikaw, napakalaking privilege, nakasama ka namin ngayon at nagdiriwang ng anniversary ni Yahweh El Shaddai. Kaya pasalamatan natin siya. Amen? So, God did not promise a trouble-free journey. Hindi niya po ipinangako na once na nagpasimula ka ng isang gawain, o Sister Emmy, pag pumayag ka na magkaroon ng gawain sa lugar ninyo, lagi nang madami ang benta mo sa Tiangge. Walang ganong pangako O kaya, Brother Mark, dahil nag-NPG ka,
Hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. Walang pangako na gano'n ng Diyos, mga kapatid. Pero ang pangako niya sa atin, He will never leave us. Ano man ang ating pagdaanan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Every trial became a testimony, mga kapatid. Every storm became the proof of His sustaining grace. Bawat pagsubok na atin pong nararanasan sa buhay ay isang malaking patotoo sa mga taong nakakakita po sa atin. Bakit po natin masasabi that God is faithful through the years? Sabi po ng Joshua 21 verse 45, walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sambahayang Israel. Lahat ay nangyari. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Lahat ng mabuting sinalita ng Panginoon ay natupad. Amen? Kaya yung magandang plano ng Diyos sa iyo, kapatid, asahan mong matutupad. Ang hina naman ng amen niyo. Walang nagkulang, mga kapatid. So, mapapatunayan po natin na sinasamahan tayo ng Panginoon. He is faithful through the years because God is faithful in our growth. Tapat siya sa panahon ng ating pong paglago, mga kapatid. Alam niyo po, ang isang halaman para po lumago, yan po ay pinuprune, tinatapyasan, ginugupitan, binabawasan para mas lalong lumago, gumanda ang hulma. Sa buhay paglilingkod, may mga bagay na kinakat off ang Diyos sa buhay natin para mas lalo tayong mag-grow, mga kapatid. Growth is not just about numbers. It is about transformation. Bakit po? Dahil sa ating paglago, mga kapatid, at sa patuloy na pagdalo, pakikinig ng salita ng Panginoon, marami po ang nagbago sa buhay natin. For example, mga anak po ni Sister Ems, mga mahiyain po yan. Pati yung mami nila. Pero ngayon, kumakanta sa Panginoon. Ang laki ng grow, di ba? Ang laki ng ipinagbago, di ba ho, mga kapatid? So, makikita po natin na sinasamahan tayo ng Panginoon kasi may mga nagbabago sa buhay natin. Families were restored and faith was strengthened. Dahil sa mga naranasan nating pagsubok, mga challenges sa paglilingkod, mga kapatid, ay mas lalo namang tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? All this happened because God kept His promises. Hindi po tayo lumago dahil perfect tayo. Hindi po tayo lumago dahil sa perfect plan. Hindi po tayo lumago dahil kaya natin. Nag-grow tayo dahil faithful ang Diyos sa Kanyang pangako sa atin. Amen? Kung nasaan po ang patnubay ng Diyos, nandoon din ang Kanyang provision. Where God plans, nandoon din po yung Kanyang pag-sustain. Amen? Bakit po natin nasasabi na ang Diyos ay tapat sa anumang panahon? Because God remains faithful in the present. Sabi po ng Hebrew 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So yung Diyos po na nagpakilala sa atin, siya rin po yung Diyos na pinaglingkuran ni Abraham, siya rin po yung Diyos na ipinapangaral ng ating punong lingkod na si Brother Mike, siya rin po yung Diyos na sineselebrate natin ngayong araw na ito. Amen? He is faithful in every season. Ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, nagtatagumpay man tayo, nakakaranas man tayo ng mga struggle, pagsubok,
mararanasan pa rin natin ang katapatan ng Diyos. Amen? Alam niyo po, nung panahong ang mga anak ko ay sabay-sabay na nako-confine sa ospital, dumarating sa punto na nag-iisip ako na bakit ganito sa kabila ng ako ay naghahayag ng salita ng Diyos, nangangaral sa ibang tao. Bakit parang ang aking pamilya ay sinusubok ng gusto? Muntik na akong give up mga kapatid habang ako ay naglalakad. Pakiramdam ko hindi lumalapat ang aking paa sa kalsada. Sa dami ng aking mga isipin, yung mga bills na babayaran sa ospital. Pero alam niyo po, sa kabila po ng struggle ko na yon, meron po akong isang kapwa lingkod na dumalaw sa ospital. Dinalaw niya ako sa ospital, mga kapatid. At hindi ko ina-expect kung sino pa yung kinaiinisan ko, siya pa yung dadalaw. At dinamayan niya ako, sabi niya, "Pre, nag-e-engage ka kasi. Ganyan din ako dati. Naranasan ko yan. Nagbubukas ako ng mga gawain, pero yung pamilya ko ang tinitira ng kalaban. Magpakatatag ka, pre." Tapos binigyan niya ako ng Bible verse. Sa loob-loob ko lang, kung sino pa yung kasamahan ko na kinaiinisan ko, nung ako ay pinanghihinaan, siya pa pala yung dadamay sa akin. Alam niyo po kung sino yun? Yung MC niyo ngayon. Amen? Kaya, ano talaga faithful ang Diyos Minsan yung mga taong hindi mo aakalain, siya pa pala yung gagamitin ng Diyos para magpalakas sa iyo sa panahon ng iyong panghihina. Amen? We may change methods. Pwede tayo magpalit ng mga pamamaraan. Pwede tayo magpalipat-lipat ng mga lugar. Pwedeng mag-iba yung mga namumuno sa atin. Pero hindi nag-iiba ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? So God's faithfulness calls us to be faithful. Sabi po ng 1 Corinthians 4 verse 2, "Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful." Dahil matuwid at tapat ang Diyos na tumawag sa atin, nararapat lamang po na maging tapat din tayo sa Kanya. Amen? Pangit naman po siguro na pinagpala tayo ng Panginoon, naging matapat siya sa covenant niya sa atin, na tayo ay sasamahan, iingatan, pagpapalain. Tapos nung nakaranas na tayo ng mga blessing, ay kinalimutan na natin siya. Ibig sabihin, unfaithful tayo pag ganun. Amen? So, because God has been faithful to us, we are called to be faithful to Him. Sa paano pong paraan? Faithful in worship, faithful in service, faithful in mission, faithful to the next generation, mga kapatid. So alam niyo po, ang anibersaryo ito, hindi lang po siya basta selebrasyon o pagdiriwang, it is also a commission. Amen? Tinatawag tayo ng Diyos para maging tapat din sa paglilingkod sa Kanya. Amen po? So God will be faithful in the years to come. Sabi ng Deuteronomy 7:9, "Kaya't pakatandaan niyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi." Isipin niyo ito, mga kapatid. Yung Diyos na pinaglilingkuran niyo ngayon, si Yahweh, si El Shaddai, pag magiging tapat tayo sa Kanya, sa covenant natin sa Kanya, ang isusukli niyang faithfulness sa atin hanggang 100 na saling lahi. Hindi lang kaapu-apuhan mo, kundi yung mga susunod pang ika-100 henerasyon, magiging tapat ang Diyos sa kanila. Isipin niyo yun, mga kapatid. So our best days are not behind us. They are ahead of us, mga kapatid.
Kaya alam niyo po, kung hindi po tayo nakatitiyak, hindi tayo sigurado sa magiging kinabukasan natin or future natin, minsan nawawalan ka ng gana sa asawa mo kasi parang ano ba tong napangasawa ko? Ano ba tong sinamahan ko? Parang walang plano sa buhay. Itong mga anak ko parang walang plano sa buhay. Paano na lang kapag tumanda na ako? Pero alam niyo po, hindi po tayo dapat pala matakot, mga kapatid. Because best days are not behind us, it is ahead of us. Kasi alam ng Diyos ang ating kinabukasan. Tapat siya noon, tapat siya ngayon, tapat siya magpakailanman. Amen, mga kapatid? So the same God na nagpasimula, tumawag kay Brother Mark para maging instrumento para magkaroon po ng gawain sa lugar na ito, is the same God who sustain us, mga kapatid. Amen? At anumang pinasimulan ng Diyos ay Kanya pong tatapusin. Kaya kung may problema kang pinagdaraanan, hindi ka iiwan ng Diyos sa ere. Diba? Kasi minsan iniisip natin kung kailan ako nagseryoso, kung kailan ako nag-decide na magsimba, kung kailan ako nagdesisyon na maglingkod sa Diyos, saka ako nakaranas ng pagsubok. Pero ang pangako ng Diyos, tapat siya sa kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Amen? Sabi po ng Philippians 1 verse 6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Kaya kapag tayo po ay magbabalik tanaw, mga kapatid, ang dapat nating sabihin, thank you Lord. Thank you Lord, nakasurvive ako. Thank you Lord, napagtagumpayan ko ito. Kung titignan mo naman ang sitwasyon mo ngayon, ang dapat mong sabihin ay, praise the Lord. Sabihin niyo nga po, praise the Lord. Praise the Lord, dahil kahit ganyan ang aming naranasan, at least buhay ako. Kahit na kami ay nasunugan, at least gamit lang yun, mapapalitan ang mahalaga. Buhay, I praise you, Lord. Amen? At kung titingin naman po tayo sa kinabukasan, ang dapat nating sabihin, I'll trust you, Lord. Kasi bakit? Nagtitiwala tayo sa Kanya. Hindi man natin alam ang magiging kahihinat na natin, pero nagtitiwala tayo, hindi niya tayo pababayaan. Dahil tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Amen? So God has been faithful through the years, and He will remain faithful forever. Sabi po ng Hebrew 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Paulit-ulit na ipinapaalala at nire-remind sa atin ng Bible na ang Diyos ay tapat sa habang panahon. His faithfulness endureth forever, mga kapatid. Alam niyo po, sa panahon ngayon, very rare yung mga taong totoo at tapat sa kanilang mga pangako. Amen? Minsan may manghihiram sa iyo ng pera, ang sabi sa iyo ay ibabalik ko sa katapusan. Yung pala, katapusan ng mundo. Amen? Minsan may nangako sa iyo na iibigin ka, pero yung pala, yung pangako niya ay send to many. Marami pala kayo. Kaya alam niyo po, sa panahon natin ngayon, it is very rare na makatagpo ng taong tapat at totoo. People may change, promises are meant to be broken, pati yung company ay nag-iiba. Yung tinatrabaho mo, minsan pinapasukan mong kumpanya, sabi ganito ang sasahurin mo, nung nandun ka na, iba pala. Pero alam niyo po, ang Diyos hindi nagbago. Ano man ang kanyang sinabi ay kanyang tinutupad. Amen? Kahit nga po ang ating sarili, minsan hindi natin maintindihan. Kasi mayroong inconsistency sa ating pagkatao. Minsan masipag, minsan naman parang walang gana.
Pero sa kabila ng lahat ng pabago-bagong yon, nananatiling tapat ang Diyos sa buhay po natin. Amen? He was faithful yesterday, He is faithful today, and He will be faithful tomorrow. So paano po natin mapapatunayan na ang Diyos ay tapat noon pa man? God was faithful yesterday. Sabi po ng Deuteronomy 32 verse 7, alalahanin niyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahing ng mga nagdaang taon. Tanungin niyo ang inyong mga ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin, kung gaano katapat ang Diyos. Amen? Kung pinatunayan na po ng Diyos ang kanyang katapatan sa mga naunang tao sa atin, o sa mga taong unang tinawag ng Diyos kaysa sa atin, bakit naman hindi niya patutunayan at gagawin sa atin, mga kapatid? So, He is faithful to His promises. From Genesis to Revelation, God proves that He kept His word, mga kapatid. Ano po yung pangako kay Abraham? Na magmumula sa iyo ang isang malaking bansa. Ano ang pangako niya sa mga Israelites na pinapahirapan na sila ng mga Egyptian noong time na yon? Na magkakaroon sila ng paglaya, ng deliverance. Tinupad yun. Kahit napaka-imposible na makatawid sila sa dagat, pero gumawa ang Diyos ng paraan, maitawid lamang sila ng buhay. Amen? Nangako siya na meron siyang ipadadalang tagapagligtas at ginawa niya nga. Kaya kung ano man po yung mga pangako ng Diyos na pinangahawakan natin, maaasahan natin bakit tapat siya sa kanyang salita. Amen? O minsan ang ibang tao walang word of honor, walang palabra de honor. Minsan ang daming sinasabi, hindi kayang tuparin. Ibahin po natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Kung yung boyfriend mo nangakong magsusustento sa anak mo tapos bigla kang tinakbuhan, ang Diyos patuloy siyang magsusustain ng iyong pangangailangan. Amen, mga kapatid? So, paano po natin mapapatunayan that He is faithful even nakalipas na yung panahon, mga kapatid? He is faithful despite of human failures. Kung titignan po natin ang kasaysayan po ng Israel, maraming mga lingkod o maraming mga hari ang nag-disobey sa kanyang kalooban. Ang kanyang bayang Israel ay paulit-ulit na tumalikod sa kanya, and yet He remained faithful. Bakit po? Yun kasi ang nature ng Diyos. Na kahit sumira sa pangako, yung kanyang bayan, hindi niya sinira ang kanyang pangako, hindi niya sinira ang kanyang pangako sa kanyang sarili at sa kanyang bayan. Amen? Pinanindigan niya. Sabi po ng Lamentation 2 or 3, 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Great is your faithfulness. Kung titignan po natin, if we will look back sa naging buhay po natin noon, yung mga past mistakes natin, yung mga failures po natin, kahit minsan naglilingkod na tayo at nakakagawa tayo ng mga bagay na nakaka-disappoint sa Diyos, kung papansinin niyo po, kailanman hindi nagbago ang Diyos sa kanyang pangako sa atin. Amen? Makikita natin yung persevering hand niya. Nandito ka pa rin para mapatunayan mo na kahit minsan pinanghihinaan ka, para mapatunayan mo na minsan kahit gusto mo nang umayaw, ang Diyos hindi ka sinubuan kasi tapat siya sa kanyang naging pangako sa iyo. Amen, mga kapatid? So God is faithful today. Sabihin mo, ang Diyos ay tapat noon. Andiyan pa ba kayo? Ang Diyos ay tapat noon. Ang Diyos ay tapat pa rin hanggang ngayon. So God is faithful today.
Sabi po ng Psalm 145 verse 3 and 13, dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ika'y papurihan. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming maunawaan. Hindi magbabago, di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa kahit na ano, ito ay mabuting lahat. So the Lord is faithful to all His promises and loving toward all He has made. Faithful siya, anuman po ang ating current situation. Faithful siya in our present circumstances, mga kapatid. Kung minsan po, hindi natin napaninindigan yung pangako natin sa Kanya. Pero ang Diyos, yung pangako sa atin, tinutupad pa rin niya. Amen? Minsan, nangako ka na pag nag-anniversary, magdo-donate ka ng microphone. Nung anniversary na, kahit battery, wala. Minsan, nangako ka na kapag nagkatrabaho ka, magbibigay ka sa gawain kung saan ka tinawag. Tapos nung may trabaho ka na, sabi mo, sa akin pa nga lang, kulang na eh. Alam niyo ho, kahit hindi tayo faithful sa pangako natin, ang Diyos hindi niya sisirain yung pangako niya sa atin. Amen? So God's faithfulness is not only historical, it is experiential. Gusto niya kasing maranasan natin ang kanyang katapatan sa buhay natin. Amen po. Alam niyo po noon, sabi ko, Lord, sisikapin kong mag-ikapu. Tapos, nag-ikapu ako galing sa ating mga outreach. Ang ine-expect ko, dahil nag-ikapu ako, susunod, marami akong outreach, maraming uupa ng washing machine sa negosyo namin. Alam niyo mo, the next week, ang binigay sa akin, isa. Sabi ko, Lord, kala ko ba, pag faithful sa pangako sa covenant sa'yo, pagpapalain mo, parang pinanghinaan ako ng loob, di na ako nag-ikapu. Kasi parang na-discourage ako eh. Tinigil ko, mga kapatid. Pero alam niyo, pinatunayan sa akin ng Diyos na kahit di ko tinuloy yung pag-iikapu nung time na yon, pinatunayan niya sa akin na, oy, Brother Mark, kahit di mo deserve, nagpadala ako ng mga biyaya, kahit yun lang yung average mo, nakasurvive ka. Kaya napahiya ako sa aking sarili. Amen? So God's faithfulness is not only historical, it is experiential, mga kapatid. 1 Corinthians 1:9, God is faithful. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo. So hindi man natin nauunawaan ngayon, pero may magandang plano ang Diyos na inilaan para sa atin. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Amen? So faithful even when we are weak. Kahit tayo po ay pinanghihinaan, ang Diyos hindi niya hahayaan na malugmok tayo ng tuluyan. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful. Kung tayo ay pinanghihinaan, siya po hindi. Patutunayan niya pa rin na siya ay tapat sa kanyang salita. Amen. Minsan, pinanghihinaan ka na, sabi mo sa iyong sarili, ba't ganun? Pinapray over ko na sa preacher, hindi pa rin gumagaling, ipatawas ko na kaya to. Pero alam mo, may mga pangyayari na kung kailan malapit ka ng panghinaan ng loob, tsaka patutunayan sa'yo ng Diyos na aware siya kung ano yung pinagdadaanan mo. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Tinitignan niya lang ang katapatan natin sa Kanya. Amen? So if we are faithless, He remains faithful. Kung minsan yung pananampalataya, pananalig natin sa Kanya yung nagpa-fluctuate, bumabagsak, mga kapatid, but God's faithfulness remains steady.
hindi matitinag, hindi mauuga. When we are tired, kung tayo ay pinanghihinaan o napapagod na, He sustains us. When we doubt, pinatutunayan niya na hindi tayo dapat mag-doubt sa Kanya. When we fail, ang grace ng Diyos ay patuloy niyang ipinagkakaloob. Amen, mga kapatid? So, yung pinagdadaanan natin ngayon, kung nakaranas man tayo ng mga pagsubok, hindi yung absence ng Diyos, mga kapatid. Sometimes, absence yun ng katapatan natin sa Kanya. Amen? So, kung ang Diyos ay tapat noon, ngayon, God is also faithful tomorrow and forever. Amen? Di ba yan ang sumpahan ng mga nagpapakasal, ng mga magsing-irog, ikaw lamang, wala nang iba, magpakailanman, tapos ilang buwan lang, hiwalay na. Yung forever niya pala, forever. May ibang Eva. Mga kapatid, 1 Thessalonians 5:24, tapat ang tumawag sa inyo. Faithful is the one who calls you. So kung ano man yung kanyang sinabi ay kanya pong gagawin, He will complete His work. Sabi po ng Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Kaya ang future natin sa Kanya, dahil tinawag ka niya, ay secure, mga kapatid. Amen? Kaya, please lang po, mga kapatid, kung tayo po ay may covenant kay Lord, tuparin natin. Kung nakipag-covenant ka na every ganitong araw ay ilalaan mo para sa Kanya, huwag niyong sirain. Kunyari, sinabi niyo na, ang Miyerkules na ito ay nakalaan para kay Lord. Huwag kang matukso na, ano ba yan? Kung kailan Miyerkules, tsaka naman malakas ang benta. Huwag po. Ito may isi-share ako sa inyo, mga kapatid. Pag December kasi, 2 linggo na lang ang hayop namin. So sabi ko sa sarili ko, nako, babakbak na ako ng pagdi-deliver ng washing machine kasi ilang araw na lang wala na kaming hayop. Pag Sabado po kasi ang daming naglalaba, ang daming umaarkila ng washing machine. Nag-deliver po ako nung nag-deliver. Kasi sayang eh. Pag maka 50 pieces ako, 100 ang upa, di may 5,000 ako. Nung araw na yon, hati kami ng tatay ko, sa kanya sa Damayan, ako naman sa may bandang Pag-asa Planters. Medyo maraming umupa, napagod ako, mga kapatid. Tinatamad na akong pumunta ng Ambes. Tinatamad na ako. Nung time na yon, meron na akong 2,000. Sabi ko, okay na to. Parang ayoko nang pumunta ng Ambes, may 2K na ako eh. Pero alam niyo po, hindi ako pumunta eh. Kasi kailangan kong ihatid yung remittance. Sa madaling sabi, napilitan akong pumunta ng Ambel. Alam niyo po, pagdating ko doon, pagod na pagod ako kasi buong umaga hanggang tanghali nagdi-deliver ako eh. Pagdating ko doon, nakita ko yung mga kasamahan ko. Naka-siesta, naglalaro ng chess, kwento-kwentuhan. Malaman-laman kung may nagbigay pa sila sa kanila ng tag-2K. Sabi ko, alito ko ah. Wala na, nakaalis na. Yung nandito lang kanina ang binigyan. Sabi ko, pambihirang buhay to. Ako, pagod na pagod, halhal na yung dila ko para lang kumita ng pera. Tapos, yung mga kasama ko, nag-chess, may nag-abot ng 2K. Kaya simula noon, hindi ko na ipinagpapalit yung Sabado na tatamad-tamad akong pupunta doon. Kasi bakit, mga kapatid? Kung nangako ka sa Diyos na ito yung araw na inilaan mo para sa Kanya, nangako ka na sa kada benta o kita mo ay mag-iikapu ka sa Kanya, huwag po nating hayaang masira. Bakit?
Ang Diyos na nga ang humamon sa atin eh. Subukin niyo ako. Kung hindi ko buksan ang durong awan ng langit para ibuhos ang pagpapala sa inyo. Bakit? Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kahit tayo minsan ay hindi nagiging tapat. Amen? So, faithful to His eternal promises. Ano po yung pangako niya na tutuparin niya? Yung kanya pong muling pagbabalik. He will restore all things and He will wipe away every tears. Sabi po ng Revelation 21 verse 5, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Write this down, for these words are trustworthy and true. Panghawakan niyo ang mga salitang ito dahil ito ay tapat at totoo. Amen? Kaya haharapin po natin ang kinabukasan ng walang takot. Bakit? Secure tayo na ang Diyos tutuparin ang kanyang ipinangako sa atin. Amen? So God's faithfulness is the bridge between our past, present, and future. Ang kahapon ang magpapaalala sa atin na kahit kailan hindi nag-fail ang Diyos ng kanyang katapatan. Today assures us that God is with us. Kasama natin ang Diyos. And tomorrow guarantees that God will fulfill His purpose. Sabi po na Psalm 100 verse 5, For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Kaya sa hapong ito, pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang katapatan sa atin. Tayo po ay magsitayo sa Kanyang presensya at itaas po natin ang ating mga kamay. Minsan pa'y panariwain natin ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Oh, hallelujah. Father God, we thank you for every year. We thank you for every victory, for every lesson, for every struggles na naranasan namin, and we made it not because we are strong, but because you are faithful to us. Hallelujah. From the moment that I wake up
Awitin natin sa ating pong sariling wika. Mahal ka namin, Panginoon. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Ika'y tapat sa bawat buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa bawat buhay. Ika'y mabuti. Kapag ako ay nabubuhay, awitin ko, Panginoon, ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Siya ang Diyos na mabuti. Siya ang Diyos na tapat kailanman. Happy anniversary po.